History, heroism, and stories of courage. In every period of a nation's struggle, there are names and individuals who leave a lasting mark, not only because of what they did, but because of the lives they changed. But behind some of the greatest stories of revolution and the fight for independence, there were also heroes who worked behind the battlefields, providing food, care, and hope. One of them was Melchora Aquino, also popularly known as Tandang Sora, a mother, a caregiver, and a woman who became a symbol of courage and love for the nation. Today, through the Tandang Sora Women's Museum, her story and the role of women in Philippine history are brought back to life. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Ito ang In Person. Our guest today is someone who plays an important role in preserving the stories of our history and cultural heritage. He is a museum curatorial officer of the Quezon City Tourism Department, tasked with helping preserve, organize, and introduce historical sites and artifacts to future generations. Joining us is Angel Earl P. Noco, Museum Curatorial Officer of the Quezon City Tourism Department. Magandang gabi sa iyo. Can I call you Earl? Yes po ma'am, magandang gabi rin po. Ayan, and welcome to our program dito sa In Person. Okay, bago natin pag-usapan itong Tandang Sora Women's Museum, na napakaganda. Salamat po. Balikan ko muna natin ang tao na nasa likod ng pangalang ito, no? Sino nga ba si Melchora Aquino o Tandang Sora? So, si Melchora Aquino po, or mas kilala bilang Tandang Sora, ay kinikilala bilang ang ina ng katipunan o ang ina ng revolusyon dahil sa kanyang mahalagang papel na ginampanan noong panahon ng Himagsikan noong 1896, kung saan tumulong siya sa mga katipunero natin, kanyang binigyang tahanan, kanyang binigyang kalinga, yung mga sugatan na katipunero sa kanyang tahanan dito po sa Barrio Banlat na dating Caloocan at ngayon ay sakop ng Quezon City. So dito mismo sa lugar na ito? Yes po, dito po, ito po yung dati nilang lupain na naging residential area na rin po ng Quezon City. Subalit bilang sa kanyang pag-alala, dito po na pagdesisyonan ng Quezon City Government na itayo yung kanyang dambana at itong museo para po sa kanyang pag-alaala. Grabe, talagang meron tayong historical ties dito sa lugar na to Yes mismo. po. Alam mo, sa pagbanggit mo niya, medyo tumitindig ang balahibo ko because history was made also in this house, hindi Yes ba? po. Okay, at bilang bahagi ng, o bilang isang kababaihan, nung panahon ng kolonyalismo, syempre alam natin iba yung role ng babae at ng lalaki. Ano ang naging kahanga-hanga sa kanyang naging tapang at pagtindig para sa bayan? Kanina nga off the air, nag-uusap na tayo. Tinawag siyang Tandang Sora kasi talagang she was already elderly at that Yes po, time. opo. So, bago ko po ipaliwanag, gusto ko po munang bigyan ng maikling pagpapakilala. Sino po ba talaga si Tandang Sora? So, si Tandang Sora po, or Melchora Aquino, ay pinanganak noong January 6, 1812. So, January 6, that's the Feast of Epiphany, or yung pag-alala po sa tatlong mago. Po, no? So, pinangalan po siya kay Melchor. Ayun, isa sa mga hari Opo, or mga isa po sa mga hari. pantas. Kaya po oo. siya Melchora Aquino. I see. So, oo. 1812, by that time na dumating yung 1896, matanda na po siya. Nasa around 80-something na po siya. Do the math. Po. 84. Yes po, 84. Salamat po. Wow, pero really, 84 na siya. Yes po. Oo. So, pero at that age, talagang tinulungan niya pa rin yung mga katipunero. So, he tended to the sick. Pinatuloy niya yung mga katipunero. Sinasabi nga rin po na dito sa lugar po na ito, naging saksi sila ng kanyang anak na si Juan doon sa tinatawag na sigaw
sa Pugad Lawin or Sigaw sa Balintawak. Kung ano man ang termino ng mga historiador na ginagamit. Then, dahil sa kanyang involvement po sa Katipunan, noong pumutok ang Himagsika noong Agosto 1896, isa po siya sa mga hinuli ng mga Gwardiya Sibil. Dinampot siya noon. Yes po. Opo. Then, noong September, din po na yon, September, sumunod na buwan lang po, 1896 din, napagdesisyonan po ng Espanya, ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas noon, na ipatapon siya sa Guam. Pero bago po yun, bago pa siya ipatapon, sumailalim po siya sa matinding paghihirap, matinding pagkikwestiyon, at pero wala po siyang binanggit na kahit ano patungkol sa Katipunan. So that's a symbol or commemoration na talagang paano siya naging matapang, kung paano siya tumindig bilang isang babae sa panahon na iyon. Normally, di ba, titiklop ka eh. Opo. At sabihin mo na lahat. Di ba? Para lang matigil na siguro yung pag-torture o yung kung anumang kahirapan ng kanyang hinarap nun. Pero talagang wala ni isang sekreto na lumabas sa kanyang labi. Yes po, despite her age na 84, 80 years old, talagang matapang po na humarap si Tandang Sora. Nung kine-question siya ng mga Gwardiya Sibil, ang kanyang sinabi lang ay Pilipino siya at yung mga Katipunero ay nangangailangan ng tulong, so kailangan niya ring tulungan. That's what she said. Ano pinakain niya? Siyempre, Yes po. inalagaan niya. Opo. Oo, dahil sugatan sila noon, ano? Yes po, opo. Oo. May kaya din ng pamilya niya noon. Opo, si Tandang Sora ay kabiyak ng isang kabesa de barangay na si Fulgencio de Ramos. Kaya ang pangalan niya po talaga, ang buong pangalan niya po ay Melchora Aquino de Ramos. Oo. So, kung babalikan po natin yung kasaysayan, pag sinabi ng isang kabesa de barangay ka, mas nakakaangat ka po sa buhay. Ganon din po yung pamilya ni Tandang Sora. Subalit, maaga din pong nabiyuda si Tandang Sora at naiwan po siya bilang tagapag-alaga ng kanilang anim na anak. At simula po noon ay naging busy na lang po si Tandang Sora sa pagbabantay sa kanilang tindahan dito po sa Barrio Banlat. At yung tindahan po na yun, ay yung po yung naging landmark. So, kung saan napupunta po yung mga Katipunero dito sa lugar na to at doon din po humihingi sila ng tulong at doon po si Tandang Sora nagbibigay ng tulong sa kanila. Paano siya kaya naging magnet, no? Siyempre, alam mo, kasi minsan tumulong ka sa isang tao, I guess kumakalat yon, di ba? Sa iba, nagiging parang bukang bibig na nila, uy, doon ka pumunta kay Tandang Sora. Ganun ba yung naging estilo niya noon? Without meaning to siguro in the beginning. Oo. Yes, opo. It's important din po kasi itong Barrio Banlat po dati. Isa po itong parang liblib na lugar dahil malayo po ito sa sentro. Matalahib, ganon. Opo, matalahib na lugar. Palayan. Palayan po talaga siya. So, sa gitna ng palayan, may tindahan at may isang matandang nagbabantay na handang tumulong. Kaya rin po siguro nagpunta dito sila Andres Bonifacio at ilang pang mga Katipunero sa lugar na to po dahil may isang matanda, si Tandang Sora, na handa pong tumulong sa kanila. Ayun. Okay, so wait, meron bang nais mo pa rin banggitin na hindi alam ng mga tao? Actually, ako nagbasa ng konti lang naman. Nasurpresa ako. She lived for 100 to 107 years nga ba? Yes po, opo. Kasi 1919 siya namayapa. Opo, 19. Pinanganak siya ng 1812. Yes po. Di mahigit 100 taon siya noon. Opo, nasa 107 years old po siya. Kakaiba, ano? Opo. Actually, after niya po sa Guam, nakabalik pa po siya As ng in, Pilipinas. Guam? Opo, Guam. Bakit siya pinadala kaya? Opo. Kasi yun po talaga yung pinakalugar kung saan pinapatapon yung mga kalaban ng Espanya dati. Kung matatandaan po natin, yung mga 13 Martires din po sa Cavite,
noong 1872. Doon din po sila, or yung ilan din po sa kanila ay pinatapon sa Guam. Doon po kasi pinapadala talaga Oo. yung mga lumalaban Oo. sa Espanya po noong panahon na yun. Nakabalik po siya dito sa Pilipinas mula sa Guam. Then after po Mga noon, ilang taon din siya sa Guam? mga 6 na taon din po. Parang, if tama po ang bilang Anong ko, naging 19 po. kwento niya habang nasa Guam siya? Meron ba kayong alam? Opo, so pagdating po sa Guam, dahil matanda na rin po siya, mayroon po siyang isang kasama na nagkabag-alaga na rin po niya. And sa isang bahay po, nung nakalimutan ko na yung pangalan, pero para lang doon po siya naka-house arrest doon. So, payapa po ang naging buhay naman ni Tandang Sora po doon. Then, nung 1902, I believe, nung Amerikano na ang may hawak ng Pilipinas, napagdesisyonan ng kolonyal din na pamahalaan na ibalik na dito si Tandang Sora. So, nung bumalik po siya, inoperan pa po siya actually na magkapensyon. Sabi po nila. So, 90 years old na siya nung binalik Yes siya po, sa opo. 90 Pilipinas. years old na po siya nung bumalik Oh siya my sa Pilipinas. goodness. Oo. Opo. At nung bumalik po siya, inoperan pa po siya ng pensyon. Pero sabi niya, hindi niya natatanggapin dahil yung ginawa niya ay self-bisyo lang din talaga sa bayan. And nabuhay po siya hanggang 1919. Nasaksihan niya pa po yung mga kaganapan sa politika ng Pilipinas hanggang 1919 at hanggang sa namaya pa po siya sa bahay ng kanyang anak na si Satok Nina. Ayan. Ang ganda ng storya ni Tandang Sora, ano? At sa ating pagbabalik, alamin naman natin at pag-usapan natin itong Tandang Sora Women's Museum at kung paano nito binubuhay ang mga kwento ng mga kababaihan sa kasaysayan. Of course, Tandang Sora at iba pang mga magigiting na mga babae ng kanyang panahon. Sa pagbabalik po yan ng In Person. Babalik po In Person at kasama natin ngayong gabi ang batang-batang si Angel Earl Nocum ng Quezon City Tourism Department. Okay, so Angel, Earl pala, Yes, pag-usapan natin itong kinaroroonan natin. Ano? Saan nagsimula yung konsepto sa likod ng Tandang Sora Women's Museum? At bakit naging mahalaga na magkaroon tayo ng isang ganitong uri ng museo na nakatuon din sa mga kababaihan? Opo. So, bilang maikling pagsasakasaysayan lang po sa museo, nagsimula po yung konsepto nito kay Miss Sandra Torrijos. Isa po siyang aktivista, feminista noong panahon ng 1980s. So, sa kanyang konseptualisasyon, kanyang naisip na sana magkaroon tayo ng isang museo na dedicated sa kasaysayan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas dahil ang mga kababaihan ay hindi lamang mga taga-suporta sa kanilang mga asawa, kundi kabahagi sila sa paghubog po ng ating kasaysayan. Ito po yung katotohanan ng pinatunayan ni Tandang Sora at ng mga marami pang kababaihan sa ating kasaysayan mula sa panahon ng pre-kolonyal hanggang sa panahon ng kasalukuyan, hanggang sa panahon ng martial law. So, 2025 po, February 20, kasabay din po nung death anniversary ni Tandang Sora, binuksan po itong Tandang Sora Women's Museum. So, batang-bata pa po yung ating museo. Anong taon to ulit? 2025 lang po. 2020? Yes po. Opo. So, Isang taon pa lang talaga siya? Opo. Wow. So, batang-bata pa po ang ating museo. So, inaalay po natin itong museo na to sa alaala ni Tandang Sora. At nakatilik din po kasi ito sa dambana ni Tandang Sora na itinayo naman po noong 2012 bilang pag-alala sa kanyang 200 birth year anniversary.
So, pinatayo po yung dambana niya. 100. Oh, Ay, wait, 200 po. birth. Yes po, Oo, opo. kasi 2012, pinanganak siya ng 1812. 1812. Tama. Opo. Pero namatay siya ng 1919. 1919. Opo. Ayun. So, noong 2012, Grabe, no? tinayo po yung dambana dito ni Tandang Sora. Nilipat po yung kanyang mga labi mula po sa Himlayang Pilipino patungo po dito sa kanyang final resting place sa ilalim ng dambana. Then, noong 2025 po, tinayo po itong museo dito rin po sa site ng dambana niya at ipanangalan po sa kanya kay Melchor Aquino bilang pag-alala sa kanyang kagitingan bilang isang natatanging katipunera na rin na maituturing nung Yes, oo. himagsikan. And truly, talagang kahanga-hanga, ang kanyang ipinamalas na kagitingan. Okay, so in the beginning, talagang nakatuon lang kay Tandang Sora itong museo na ito. Pero eventually, na-expand. Paano nga ba? Ano yung naging hudyat na naisama natin ang iba pang mga kababaihan at binigyang pugay, no? Kanilang kadakilaan din. Kumbaga, yung kanilang papel sa kasaysayan, part of our history is actually her story din. Her Opo. story, Her diba? story. Kasi storya din ng mga kababaihan ito. So, paano nga nag-expand yan? So, ayun po yung tawag namin sa pinaka-timeline or pinaka-curation po nitong museum, no? Her story. So, patungkol po sa kasaysayan ng kababaihan. Simple lang naman po yung naging pagkonseptualisa dahil maliit lang naman po talaga yung kwarto ni Tandang Sora and pagdating din po sa kasaysayan talaga, hindi natin mahihiwalay ang isang tao sa malaking konteksto ng kanyang lipunang kinagalawan. So, naniniwala po kami dito sa aming museo na si Tandang Sora, labas sa kanyang kadakilaan bilang isang natatanging babae, ay nasa linya lang din po ng iba pang mga dakilang kababaihan sa kasaysayan. At gayon din, yung mga babaeng bayani natin sa Pilipinas, mga aktivista, mga feminista, mga revolusyonaryo, ay sumusunod lang din sa linya ni Tandang Sora. So, kung lilibot po tayo sa taas, kung pupunta po tayo sa gallery po natin sa ating museo, makikita po natin doon yung tinatawag na Her Story timeline. Kung saan tinitrace po noon yung kasaysayan ng Pilipinas mula sa panahong pre-kolonyal, mula sa mga babaylan na itinuturing na mga makapangyarihang spiritual mediators po ng pre-colonial period. Sila po yung mga kababaihan. Hanggang sa mga bayani ng panahon ng Espanyol, sila Trinidad Tecson, sila Gabriela Silang, hanggang sa panahon ng Hapon, yung mga comfort women po natin na kontrobersyal talaga. And gayon din po sa mga kontemporaryong samahan ng mga kababaihan sa Pilipinas tulad ng Gabriela at Lila Filipina. So, doon po umiikot yung nakatibo po ng ating museo. Huwag mo kalimutan si Gregoria de Jesus. Yes po. Opo. Oo, naging may bahay ni Andres Bonifacio. Opo. Meron din ba siyang alaala dito? Yes po. So, kabilang po sila Trinidad Tecson, si Gregoria de Jesus po, na sa kasalukuyan ay yung kanyang mga life lessons po sa pamamagitan ng National Historical Commission ay nakalagak po ngayon dito sa museo. So, si Gregoria de Jesus ay may bahay ni Andres Bonifacio pero lingid sa kaalaman din po ng marami na si Gregoria de Jesus ay aktibo din na miyembro ng Katipunan. So, aside from Tandang Sora, isa din po siyang importanteng babae sa Katipunan. Hindi lang po siya asawa ni Andres Bonifacio. Isa po siyang sekretarya sa women's chapter ng Katipunan. So, nagkatago po siya ng dokumento nung namatay si Bonifacio matapos yung Tejeros Convention, matapang po niyang hinanap yung labi ng kanyang asawa. Nahanap ba niya? Hindi niya po nahanap yung labi ng kanyang asawa. Pero nung nagkaroon po ng eleksyon noong 1935, nagkaroon po ng effort si dating President Manuel Quezon na ipahanap yung mga labi ni Andres Bonifacio.
Okay. So may mga nabanggit ka na pangalan kanina, sino pa kaya ang mga nakatulong para yun na nga, mapili rin, yung mga kababaihan na isasama dito sa museo? Ano ang mga isinaalang-alang sa pagpili sa kanila? Opo, so isa po sa mga pangunahing consultant ng Tandang Sora Women's Museum ay si Dr. Maria Luisa Camagay. Isa po siya sa mga nangungunang historiador pagdating sa kasaysayan ng kababaihan sa Pilipinas. Aside po sa mga kilalang pangalan ng mga kababaihan, atin pong tinatanghal din dito yung mga manggagawa. Halimbawa, yung mga sigareras nung panahon ng Espanyol. Yung mga sigareras po, sila po yung mga kababaihang nagtatrabaho sa mga pagawaan ng tobacco sa Pilipinas. Dahil nung panahon po ng Espanyol, isa po sa mga pinakamalaking industriya ang monopolyo ng tabako. At isa po sa mga pinakamalaking source of jobs sa mga kababaihan nun. Na dati ay tinitignan lamang na mga katulong lang sa bahay. Pero dahil sa pangangailangan ng ekonomiya, naging kasama na rin po sila sa workforce. Yung mga sigareras po natin ay mga kababaihang nagtatrabaho sa mga pabrika. Sila po yung mga unang kababaihan sa Pilipinas na pumasok sa ganong industriya na nagtrabaho sa pabrika. At mahalagang punto na sa discussion po ng mga sigarera sa kasaysayan ng Pilipinas, yung kanilang pagpasok sa workforce, disrupted yung tinatawag na patriarchal system, kung saan hindi na lamang mga lalaki ang kailangang magtrabaho sa Pilipinas. Kumbaga, hindi lang lalaki, kung kaya ng mga kalalakihan, kaya rin ng mga kababaihan. So doon pala nagsimula yun, Yes po, sa mga sigareras. Sa mga sigareras po ang unang nagtrabaho ng mga kababaihan sa gobyerno, sa formal na sektor po. Ayun, sa okay. Pilipinas. Paano natin sinisiguro na ang paglalahad ng kasaysayan ay hindi lamang para sa impormasyon, pero para maging buhay at may kaugnayan pa rin sa mga taong bumibisita dito? Opo. Well, unang-una po kasi talaga, ang museo ay hindi lang isang tourist attraction. Pangunahing papel Hindi po... lang pang selfie. Opo, hindi lang pang selfie na. Sa mga kabataan ngayon na alam po natin sa age ng Instagram, sa age ng TikToks, mga tinatawag na aesthetic nga po sa termino ng mga Gen Z. Opo. Ang museo ay hindi lang espasyo para sa mga ganong bagay, kundi ito rin po ay espasyo para sa pagkatuto, sa edukasyon. So, hindi lang po ito para sa historical nostalgia nga po na tinatawag. Bagkus, ang mga museo ay dapat vessels of learning. So, tinuturuan dapat ng mga museo ang mga kabataan, especially mga kabataan po natin, na magtanong, mag-isip, matutong tumingin sa nakaraan, at matuto ng kasaysayan natin bilang mga Pilipino. Katulad nga po dito sa Tandang Sora Women's Museum na kung hindi nyo po na itatanong ay kami po ang isa sa mga pinakauna or kung di man pinakaunang women's museum po in the Philippines, isang museo na alay sa mga kababaihan. Nais lamang po naming ibahagi na ang mga kababaihan ay hindi lang mga simpleng kaagapay ng kanilang asawa, mga taga-suporta, bagkus sila po ay mga active din, aktibong humuhubog ng kasaysayan ng Pilipinas. Ayun po yung lesson na aming gustong ibahagi. Opo. So, pagdating po dito sa museo, actually, bukas na bukas po kami sa mga kabataang nagpupunta po dito para matuto. Oo. At dahil, yun na nga, pangalan pa lang, Tandang Sora, at kinikilala natin ng papel pa ng maraming kababaihan, siyempre meron special place ba dito sa museo na nakalaan lamang para kay Tandang Sora na baka pwede kang magbigay ng iba pang detalye tungkol sa kanya, na karamihan ng publiko ay hindi nalalaman yung mga details about her life or features about Tandang Sora pa rin. Yes po. So, sa taas po namin, sa second floor po, meron po doong gallery
na espesipikong alay lamang po kay Tandang Sora. So, nakalagak po doon. May magagamit ba siyang na-preserve? Yes po, Yung mga ma'am. barot saya ba niya? Meron ba? Meron po siyang replica po ng damit doon. Opo. Then, meron din po siyang ribulto doon, yung busto niya po. And yung mga kagamitang pangsaka niya po. So, nandun po siya nakalagak dito po sa Tandang Sora Women's Museum, about kay Tandang Sora. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang papel ng mga museo sa pagpapanatili ng kasaysayan at pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik po in person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Angel Earl Nocum. Okay, sa panahon ng social media, kanina nabanggit mo ng mga Instagram, TikTok, ganyan, at mabilis nga ang pagkalat ng impormasyon ngayon, gaano kahalaga ang mga, katulad dito, mga museum, bilang mapagkakatiwala ang pinagmumulan ng ating kasaysayan? Opo. Lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon na sobrang laganap ang mga misinformasyon, disinformasyon. Talagang kinakailangan po ng mga institusyon na nagpapanatili ng kaalaman at nagtuturo sa ating mga kabataan. Ayun po yung mga mahalagang papel ng museo sa ating lipunan sa kasalukuyan. So katulad nga po nitong aming Tandang Sora Women's Museum, talagang papel po namin, nire-recognize po namin yung aming papel na maging kadugtong na rin ng mga paaralan na magtawag kami ng mga kabataan dito na gustong bumisita at matuto po sa aming museum. So, ayun po yung aming papel dito. Yeah, well, sabi mo nga, disinformasyon ang nangyayari sa atin ngayon. So, mayroong time na, o may pagkakataon na ang mga kabataan din siguro, mali ang pagkakaunawa nila o kaya kulang ang kanilang mga kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Paano nakakatulong itong museo na ito para maitama ang mga mali? Opo, so kami po dito sa museo, patuloy po kaming gumagawa ng mga programa para i-engage po yung mga kabataan natin ngayon at para maibahagi ng patuloy yung ating mga kultura at kaalaman, especially patungkol sa kasaysayan ng kababaihan. So, kabilang po sa mga programang ito, nagsasagawa po kami ng mga storytelling sa mga kabataan. So, Anong mga edad na yan na pwede sila, na nakikinig na sila, na hindi na namamasyal ang kanilang mga imahinasyon? Mga usually mga 5 to 10 years old po, okay. mga toddlers. Opo. Then aside from that po, nagsasagawa din po kami dito sa museo ng mga workshops and training. Katulad po nung nakaraan, naggumawa po kami ng workshop about sa Borlas de Pastillas. Isa po siyang kultura ng paggawa ng pambalot sa pastillas. Ito ba yun? Opo, ito po yun, mga Sige Borlas nga, de Pastillas kaya mo po. ba? Gusto kong pakita to. Alam nyo, pinag-uusapan namin ito ni Paul, yung ating executive producer. Kasi parang, naalala ko to Yung Opo. dulo ng pastillas, ginupit na papel. Kinupit na papel po. Oo. Papel de hapon po. Papel Opo. de hapon. Opo. Pero So, papel de Pilipino na rin siguro ang tawag natin dito. At may mga iba't ibang korte, no? Ito parang Between po, Between. story po. Meron akong nakita dati, may parang kalesa, mga Opo. puno ng nyog. O, ito, tingnan nyo. Mahirap gawin to, no? So, anong ginagawa nyo sa... nagtuturo ba kayo ng paano gawin ito? Nagtuturo po kami. Sige, lagyan natin. Bukod po dito, meron din po kami actually gumawa din po kami ng rubber printing workshop. So, the idea lang po kasi is nag-research din po kami patungkol sa mga ano yung mga nawawala na nating kultura dito sa Pilipinas. As in ito, this is medyo nagfe-fade na daw Yes yung po. expertise nito. Yung bang
henerasyon na gumagawa nito ay hindi na naisasalin sa mga mas batang Opo, henerasyon? medyo nag-fade na rin po. Ito pong kultura na ito ay nagmula po sa Bulacan, yung Borlas de Pastilla. So, Borlas de Pastillas. Borlas de Pastillas po, opo. So, katulad po nito, we're making an effort po sa museum as a cultural agency na rin po, or cultural institution, na ibalik yung mga gantong uri ng sining sa ating mga kabataan, sa ating mga... Kausa naman ang interes ng tao? Okay naman po kasi ayun nga po ang problema namin dahil limitado lang din po espasyo and yung pondo po ng aming museum, of course. So, marami pong nagpapakitang interest pero konti lang din po talaga yung na-accommodate namin. Ang ginagawa na lang po namin is talagang tinutuloy-tuloy na lang po namin yung programa, kumbaga parang isang araw, ganito ganyan, tapos susunod naman po programa ulit. So, Kahit sino ba Sustainable. pwedeng pumunta dito, bumisita dito sa museo? Libre yes ba? po, Merong bayad ba dito? libre po ang museo po natin para sa lahat po. So, ayun. Pero ano, pwedeng walk-in o dapat sila mag-appointment? Paano pa? Pwede pong mag-walk-in, pero... Kung iilan lang. Opo, kung iilan Kung lang. maramihan, like kunyari, isang section o classes sa eskwelahan, Opo. dapat mas, merong koordinasyon. Yes po, maaari lang po silang magpadala ng liham or ng sulat-troniko, email po sa Quezon City Tourism Department. So, kami din po yung sumasagot na sa email na yun at wala naman po kami nire-reject pag nag-request naman po ng visit dito sa museum. Kasi ayun din naman po yung aming gusto na mas maraming makabisita po dito sa Tandang Sora Women's Museum. Yes, okay. Well, sabi mo nga, 1 taon pa lang ang museo, no? Opo. Pero yung mga iba pang museo, matatagal na rin ang kasaysayan nila. Pero anong nakita niyong hamon, ano? Bukod doon sa sabi mo kanina, syempre yung funding, kailangan tuloy-tuloy. And sana ma-expand, ano, para mas marami pang gawin. Bukod dyan, ano pa yung mga hamon na nakikita mo na hinaharap ng ating mga museum or museo tulad dito para manatili ang interest ng tao? Opo. Sa particular po na kaso ng aming Tandang Sora Women's Museum po, no, isa po talaga sa pinakamalaking hamon sa amin yung pagpapadalo po ng mga tao. Dahil yung lugar po nitong Barrio Banlat ay parang residential area po siya. So, kumpara po sa iba naming museo na nasa Quezon Memorial Circle, hindi po talaga madalas pumupunta yung mga tao dito. Talagang dadayuhin mo, Opo, no? opo. So, totoo Nagulat po. nga ako kasi di kala ko, sige, okay. Biglang, May museum po dun sa ang gitna. laki, ang ganda. Pero kung hindi ka taga rito or hindi mo talaga siya focus, pwedeng masasayang, hindi mo Opo. mapupuntahan, di ba? Ayun po yung mga efforts na tinatrabaho po namin ngayon sa opisina, kung paano po namin talagang ipapakilala itong Tandang Sora Women's Museum dahil batang-bata pa lang din naman po talaga ang aming museum. Kaya nagpapasalamat din po kami actually sa mga gantong uri ng programa po na nagpo-promote po sa aming museo. At para din po sa mga kabataan na nais matuto, nais pumunta, na matuto ng kasaysayan ng mga kababaihan sa Pilipinas. So bukod dito sa paper craft na ito, no, ano pa yung mga naitinuturo ninyo sa mga seminar? So, nung nakaraan lang din po, gumawa po kami ng rubber cut printing workshop sa pangunguna po ng University of the Philippines College of Fine Arts. So, ayun din po, isa din po sa ginagawa ng aming museo na nakikipag-partner din po kami sa iba't ibang institusyon upang tugunan po yung mga ilang pangangailangan namin. So, maswerte po kami na nakapagpadala po ang UP CFA ng representative. Nagturo po siya ng mga rubber cut printing. So, yung mga, kung familiar po sa rubber na na ginagawan po ng stencil, then i-imprenta sa isang papel. So, sinasabi po kasi na ang rubber cut printing is one of the most fun ways to democratize art. Dahil gagawa ka ng isang stencil, makakagawa ka lang ng maraming art sa isang papel. So, At ayun yan po dati yun. na yung ginagawa natin sa Pilipinas? Yes po. Well, it's an art form na nag-originate din naman po sa Western culture. Pero ang sining naman po ay it knows no culture naman din po tayo. It's It knows universal. yes, it knows no nation. So
yung sining po ng rubber cut printing ay talagang nagagamit din po sa pagpapalaganap ng kasaysayan, pagtuturo sa mga kabataan. So, ayun po. Ayan, okay. At sa panahon nga ng fake news at historical revisionism, ano ang responsibilidad ng mga institusyon sa kasaysayan upang maprotektahan natin ang katotohanan? Opo. So, tayo po dito sa museum as an educational institution, mahigpit po tayo na hindi lang sa museo yung ating trabaho. Bagkus nagkasaliksik din po tayo upang makapagbahagi din ng mga bagong kaalaman or kung may kailangang i-research, kailangang malaman ng tao, halimbawa sa konteksto ng kasalukuyan nating panahon, nangunguna po ang ating mga museo sa pananaliksik, sa pagtingin sa nakaraan upang maibahagi natin sa kasalukuyan. Katulad nga po, halimbawa, yung mga aral ni Tandang Sora bilang isang dakilang babae sa ating kasaysayan. Papel po namin sa museo na ibalik o isa konteksto si Tandang Sora, ibahagi siya sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga kababaihan, na kung kaya ni Tandang Sora na lumaban, kung kaya ni Tandang Sora na tumulong sa kanyang kapwa, kaya rin natin ngayon bilang mga kabataan, bilang mga kababaihan, or lahat, bilang mga Pilipino na rin dito sa ating kasalukuyang lipunan ng bansa. Sa konteksto natin ngayon, Yes po. na napapanahon, Opo. paano pa rin tayo maaaring makipaglaban sa mga hamon natin ngayon? Opo. Ayan, ang ating pag-uusapan pa at sa huling bahagi rin po ng ating panayam, pag-uusapan din natin ang kahalagahan ng pamana at ang kinabukasan po ng pagpreserba ng kasaysayan. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik po ang In Person at kasama natin pa rin ngayong gabi si Angel Earl Nocum. Okay, so ito, Earl, paano natin maipapaliwanag sa mga kabataan ngayon na ang kabayanihan ay hindi lamang nasusukat sa paghawak ng armas, or pakipaglaban sa isang digmaan, but we can do it where we are today in a simple way. Sa anong paraan? Opo. Actually, malaking usapin nga po yan sa mga kabataan yun. Na nandyan yung mga debate patungkol kay Andres Bonifacio tsaka kay Rizal na kesyo si Andres daw naging bayani kasi humawak siya ng armas at si Rizal ay gamit lang ang ballpen. Pero it's important to know sa mga kabataan na may kanya-kanyang paraan ng paglaban para sa tama, paglaban para sa katotohanan. At magandang example yung pinakita ni Tandang Sora dito na binabahagi po natin ngayon sa museo. Makikita natin dito si Tandang Sora, hindi naman kasi siya humawak ng armas. Bagkus tumulong siya sa mga tao, tumulong siya sa kanyang paraan, sariling paraan, na nag-alaga siya ng mga may sakit, nagpatuloy siya ng mga taong nagugutom, and that itself is kabayanihan na magagawa natin sa kapwa. Hindi natin kailangan humawak ng armas or sa konteksto man ngayon ng panahon, hindi natin kailangan palagi nasa social media na nagrarant or nagreklamo sa gobyerno. Minsan mahalaga na rin na mag-aral tayo, magsaliksik, magturo sa mga kabataan, katulad nga po ng ginagawa ng ating museo, para sa katotohanan. Ayun lamang po yun sa akin. Actually, this brings to light yung recent stories, yung nangyari, di ba, sa Tacloban? Yes po, na opo. isang bata na pwede naman dumapa na lang siya nung may bumabaril na estudyante sa labas ng classroom niya. Pero pinili niya na isara yung pinto at hindi papasukin yung may hawak ng baril
para mas maprotektahan yung mga classmates niya, no? But Opo. sadly, siya yung tinamaan ng bala. He passed away. Oo. At meron naman, mabuti naman at nabuhay siya na talagang nilabas niya yung mga sugatan, no? Na duguan ng mga kapwa-estudyante niya, no? So, of course, medyo may pagka-violent yung sitwasyon, pero pinakita nila yung pagmamahal nila sa kapwa above self, no? Opo. At yan ang kabayanihan, di ba? Okay. At ngayon, bilang tagapag-ingat kayo ng mga kwento ng kasaysayan, ano pa ang pinakamahalagang mensahe ni Tandang Sora para sa mga Pilipino ngayon? Opo. Para sa amin po dito sa museo, masasabi namin na ang isa sa pinakamahalagang pamana ni Tandang Sora sa mga Pilipino, especially sa mga kabataan ngayon, ay ang pagtindig sa tama. Pagtindig at kumalinga. Katulad ng kanyang ginawa sa mga katipunero noon. Nasa kabila ng persecution na pinipilit siya ng mga gwardiya sibil na magsalita, sinabi niya lamang na ginagawa niya ito dahil may lumapit sa kanya na tulong, na humihingi ng tulong. At kanya lamang itong tinulungan. Matapang din niyang hindi sinagot yung mga paratang sa kanya. At nag-injure siya ng pagkadistyero sa Guam. At alam mo, naisip ko rin Earl, pwedeng tinanggihan niya yung mga pumupuntang katipunero Yes sa kanya po. Opo. Pwedeng sinara niya yung pinto na para sabihin, uy, wag niyo na lang kaming isama, ayaw namin makialam. Di ba? Di ba, may mga ganyang ugali, di ba, na wag mo na kaming idamay sa problema mo. O kung ano man, di ba? And that's one thing bakit po natin kailangang alalahanin talaga si Tandang Sora. Yung kanyang pagiging bukas palad para sa mga taong nangangailangan. Ayun po yung nais naming ibahagi na aral mula dito sa aming museo na taglay din ng mga kababaihan na aming pinifeature po dito sa aming museo, sa Tandang Sora Women's Museum. At paano pa napapanatiling buhay ang alaala ng mga bayani natin na hindi lamang sa mga libro, although mahalaga rin na tayo aral, na tayo din po ay pumupunta dun sa mga dokumento, yung mga talagang nasa liksik at naisulat, pero hindi lamang dun sa mga libro, pero kundi sa araw-araw din na ating mga pamumuhay. Opo. So, dito po sa museum kasi, pangunahin din po talaga namin papel na kung ano yung mga nababasa natin sa libro, kung ano yung mga nakikita natin sa paaralan na itinuturo, mahalaga na maipakita po natin sila dito sa mga museo. Sabi nga po nila, museums are where history come alive. So, pag pumunta po tayo dito halimbawa, makikita natin yung mga kagamitan ni Tandang Sora at mapapaisip natin na, hala, totoong tao pala talaga sila, na may kagamitan sila, namuhay sila, and that's something na we parang ordinaryong Opo, tao na parang rin. ordinaryong tao lang din po sila. At bilang mga ordinaryong tao, kung nagawa nilang maging mabuting tao, kung nagawa nilang maging bukas palad, kung nakagawa sila ng mga bagay na ituring sila bilang bayani, kaya din natin bilang mga Pilipino, bilang mga kabataan po ngayon sa ating bayan. Ayan. At ano pa ang mga programa at plano ng Quezon City Tourism Department para mas mapalawak pa ang pagkilala natin at pagkilala ng publiko sa Tandang Sora Women's Museum? So, sa kasalukuyan po kasi, ang Quezon City Tourism Department ay nagmamanage ng 30 museum. So, meron po tayong Bahay Modernismo at ang Quezon Heritage House sa Quezon Memorial Circle. And ito lang po yung nakahiwalay, yung Tandang Sora Women's Museum. So, as per our programs po, naghahanda po kami na makipag-partner sa iba't ibang institusyon. Pangunahin po yung National Historical Commission of the Philippines para madagdagan pa po yung koleksyon ng ating museo. And this July po, meron po kaming loom weaving demo and workshop kung saan pwede po silang mag-try nung pagtahi po. No? So, gayon po yung mga efforts na ginagawa natin ngayon para i-transform na rin po yung ating museo na
hindi lang nakikita or yung mga kadalasang misayo na bawal hawakan. Ngayon po, we're making efforts na talagang kaya nating ma-experience yung mga nakikita natin sa Miseo, katulad nga po ng paghahabi. Yung mga parang may hands-on, di ba? Yes po. O opo. experience ang Opo. mga tao, no? Para mas maunawaan pa nila yung proseso. Kasi kung minsan sabihin nila, ay, mahal-mahal naman ng mga hobby na Opo. yan. Hindi nila na-realize, pagkahirap-hirap naman din kasi Opo. gawin. Di ba? At isa din po yun sa mga pamanang bayan din po kasi talaga natin. Kung sakali man nabubuhay pa si Tandang Sora at makakausap natin siya, ano sa palagay mo ang sasabihin niya sa mga Pilipino ngayon? History major po ako, so ayoko pong mag-speculate sa mga ano. Pero siguro kung makikita niya ang Pilipinas ngayon, sana maghihiling na lang po ako. Sana maging proud siya na alam natin na malayo pa, pero malayo na rin ang nakating ng mga kababaihang tulad niya sa ating kasulukuyang lipunan sa Pilipinas. Sila, sa henerasyon nila nung panahon ng Kastila, na sobrang sinisiil ang karapatan ng mga kababaihan. Ni kahit bumoto, wala silang karapatan. Pero ngayon, talagang kinikilala na natin yung karapatan ng mga kababaihan, na makapag-aral, na makaboto. Alam nating malayo pa, marami pang kailangang gawin para sa tunay na pagkakapantay-pantay sa kasarian. Subalit, we're making efforts. No? Sana maging proud po si Tandang Sora doon as we progress sa ating nation. At sana maging proud siya na yung mga aral na iniwan niya sa kanyang buhay ay nandito ngayon sa Miseo, tangan-tangan, at ibinabahagi po namin sa aming Miseo, sa mga kabataan. Ayan. At ano naman ang mensahe mo sa ating mga taga-subaybay? Sa lahat, bilang paanyaya na rin na makadalaw sila rito sa Tandang Sora Women's Museum. Opo, so para naman po sa ating mga taga-subaybay po ngayon sa PTV4, opo. So inaanyayahan po namin kayo sa Tandang Sora Women's Museum. Bukas po kami mula Tuesday hanggang Sunday, 9 to 4 p.m. po. So learn the history of Tandang Sora, learn the history of Filipino women, the valiant Filipino women in history. Ayun naman po ang aking mensahe. Ayan, maraming salamat sa iyo, ha? Salamat din po. Earl, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman tungkol kay Tandang Sora at sa mga mahalagang bagay na kanyang naiambag sa ating kasaysayan. Thank you so much. Maraming salamat din Yes, po. once again, nakapiling po natin si Enel Earl Pinocom, ang Museum Curatorial Officer ng Quezon City Tourism Department. Thank you so much. History is not just about stories from the past. It is a reminder of what we have been through, what we have fought for, and the values that we must continue to uphold. With every hero, every story, and every piece of heritage, we discover more about who we are as a people and what we can be as a nation. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you, Earl.